dating spot pa rin ba ang pinag-uusapan natin? O nagpapaka-bitchy ka dahil nilalandi ako ng iyong asawa kahapon? Huwag ka mag-alala. Nandito ako para kay Seryo. Sigurado ka ba na okay lang sa'yo na ikaw muna papalit sa akin sa club? Oo, pumayag naman si Sir Larry. Hindi na ako babalik doon ng lisensya. Yun nga lang, wala na akong trabaho. Maghahanap na lang ako. May pinadala na po yung agency na bagong kasambahay natin. Sige, papasukin mo. Pamilyar yung mukha mo. Nagkita na ba tayo? Kayo po yung nakabundol sa akin sa San Martin. Ikaw? Ako si Senyor Gustavo. Ano pangalan mo, Iya? Ako po si Belia. Belia Cruz po yung pangalan ko. Belia. Kinagagala kita makilala. Maupo ka, Iya. Sige, huwag ka maiyak. Sige na, maupo ka. Salamat po. Huwag mo sanang mamasamay ng tanong ko. Pero, bakit ba umalis ka ng San Martin? Wala na pong dahilan para manatili po ako doon. Nasaan ang pamilya mo? Ang mga magulang mo? Wala na po sila. Pinalaki po ako ng lolo at lola ko. Pero namatay na din po sila. Ulila na po ako. Perfecta! Si Seryo, nakita mo ba sila? Sa Renato. Andiyan lang si Seryo. Hi! Tsura mo. Hindi ka naman mapakali. Nagsasawa na ako sa kaka-emote mo, ha? I have no time to reassure and pacify you. Basta ako, magsasunbaiting lang ako. Subukan mo lumabas. Hindi ka na makakabalik dito. Tinatakot mo ba ako? Angelica, wag mo akong subukan. Tandaan mo, nasa akin pa rin ang kayamanan ng Santibanez. Isipin mo na lang, kung lahat ng ito mawawala sa'yo, naisip pa ba? Tinatakot mo na ako. Natatakot ka na ba? Oo. Naunawaan ko ang nararamdaman mo, Iya. Alam kong pakiramdam ng taong nawawalan ng mahal sa buhay. Kaya nga po, pumunta ako dito sa Maynila para makalimutan ko po yung masamang nangyari sa akin sa San Martin. Sino bang tinutuloy mo rito? May kamag-anak ka ba dito? Meron po akong kaibigan na inuuwian. Sa kanya muna po ako tumutuloy. Senyor, pwede po ba ako umuwi tuwing gabi pagkatapos ng trabaho ko para makatulong naman po ako sa mga gawaing bahay sa kaibigan ko? Basta tapusin mo lahat ng trabaho mo rito, pwede kang umuwi. Alam mo na ba kung magkano ang sweldo mo? Opo, senyor. At makakaasa po kayo na gagawin ko po lahat ng trabaho ko. Pagsisikapan ko po lahat na matapos yun. Sige, mabuti naman kung ganun. Esperanza, andito na ang kasambahay na pinadala ng agency natin. Belia, siya ang pinsan ko, ang Ma'am Esperanza mo. Magandang araw po, ma'am. Bata ka pa. Marunong ka ba ng mga gawaing bahay? Opo, marunong po ako maglinis. Marunong din po ako mamalansya, marunong din po ako maglaba. Lahat po ng gawaing bahay. May asawa, may nobyo. Wala po. Wala ka naman sigurong anak. Alam mo kasi, kinausap ko yung ahensya, sinabi ko na gusto ko talaga ng dalaga. Kasi yung mga dati naming katulong, laging nagpapaalam na uuwi. Kasi may sakit yung mga anak nila, kailangan ng mga anak. Di naman kami makahindi eh. Pero, kami yung napeperwisyo. Kaya tinatanong ko ulit, may anak ka ba? Esperanza, takutin si Belia. Unang araw pa lang yan dito. Gusto ko lang na magkaintindihan kami. Wala po. Mabuti. Hi. Swimming ako kanina. You should have joined me. You could have played some water sports. Next time. Sure. But if you like, apoy na lang laruin natin.
course, I was just kidding. As they say, jokes are half meant. Ano bang problema? Bakit parang wala ka yata sa mood? Nag-aaway kami ng tatay ko. Gusto niya ako malis dito. Pinagseselosa niya kasi ako. Dati kong show tayong asawa niya ngayon. Oh, okay. The plot thickens. Now I know kung bakit tinataray-tarayan ako ng Angelica na yun. She seems to think na pag-aari ka pa niya. Wala nagmamayari sa akin kundi asawa ko si Marimar. Siya lang. But she's not here anymore. She's not here because of me. Pinigilan niya ako. Pero hindi ako nakinig sa kanya. Dapat kasi hindi na ako umalis eh. Hindi mangyayari lahat ng ito. Siguro nga mali na iniwan mo siya. Pero hindi ka naman ganun katagal na wala. Ang babaw naman ng pagmamahal niya. Nawala ka lang, kinalimutan ka na. Kung ano yung dapat niyang gawin, ituro mo sa isang araw dahil bago pa naman yan dito. At pagkatapos ng trabaho mo, maaari ka na makauwi sa inyo. Salamat po, senyor. Napakabuti niyo po. Wala ka naman. Sa tingin ko naman ay mukhang mabait ka ring bata. Sana magustuhan mo dito, ha? Sige. Belia, hindi ba? Halika nga dito. Ito ang intindihin mo. Pumasok ka dito bilang katulong. Kaya kahit magaang ang loob ng pinsan ko, hindi yun dahilan para hindi mo gawin ang trabaho mo. Isa ka lang, serbidora. Ako at si Gustavo, ang amo mo. Pag malaman ko na inabuso mo ang kabaitan ng pinsan ko, ako ang makakaaway mo. At nakakasiguro ko, ayaw mo akong makaaway. Naintindihan mo? Fifi, my love. Masaya ka ba sa piling ko? Hindi ka ba nagsisisi na naglayas ka para makapiling ako? Well, actually, kapag nagugutom ako tulad now, I kinda regret na umalis ako ng mansyon. Kasi naman, mai-in-love na lang ako sa isa pang jogha na tulad mo. Dogha? Anong dogha? Yeah, you know, dukha na dog, kaya jogha. Kung ako dogha, ikaw naman ay poodle. Poor na poodle. Poodle. That's not funny, ha? I hate you for that. Diyos mio, Vivi. Napakapikon mo naman.